Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Romans 13 verse 8. So ito po is ang title nito is "Owe no one anything except love." So sabi sa verse po na to, "Owe no one anything except to love each other. For the one who loves another has fulfilled the law." So sa Tagalog, huwag tayong manatiling may utang kaninuman, maliban sa utang na pagmamahalan, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Napakaga po ng verse po natin. Patungkol po ito sa pagmamahal, and at the same time, patungkol sa utang. So, huwag tayong manatiling may utang kaninuman. Kapag may utang tayo, bayaran natin. Siguraduhin natin na mababayaran natin yung pagkukulang natin sa iba. So, yung context po nito is sa Romans chapter is may kinalaman sa pagbabayad ng buwis. Kaya ibigay ninyo ang nararapat na ibigay. So, ibig sabihin, pag naghiram ka, nararapat mong isauli mo. Meron kang dapat bayaran mo. So, dapat hindi nandadaya na pagdating sa mga dapat bayaran. Kaya, huwag ninyong ibigay ang dapat ninyong ibigay ang dapat ninyong ibigay. Bayaran, ito kasi patungkol sa buwis to na kailangan nilang bayaran yung buwis nila. Okay? So, kahit masama pa yung emperor that time, kailangan nilang bayaran pa rin yung buwis. Ibigay yung dapat nilang ibigay. Yung mga tax, paggalang, igalang ang dapat igalang, parangalan ang dapat parangalan. So, applicable po yun kahit sa mga bata, diba? Kaya, example, yung bata nag-drawing, karapat dapat natin i-recognize. So, meron tayong utang na recognitions dun sa bata. Uy, napakaganda naman ang ginawa mo. Pwede natin i-acknowledge yung recognition na igalang ang dapat igalang, parangalan ang dapat parangalan. So, ganoon din, kapag may utang tayo, dapat bayaran din po natin yung utang natin, lalo na kung meron tayong utang, di ba? Huwag natin kakalimutan. Kasi usually, kapag nanghiram tayo, nakakalimutan natin. Huwag tayong manatiling may utang kahit kanino man, di ba? Kasi it reflects your character. Character mo yun, yung pagkatao mo yan. Minsan nasasalamin ng pagkatao sa attitude mo pagdating sa utang. Kapag hindi ka marunong magbayad ng utang, kinakalimutan mo yung utang mo, it reflects who you are. It reflects your character. Pero pag ikaw yung tao may utang at tinatandaan mo yun, hindi mo nakakalimutan na kahit anong may babayaran mo yun, it reflects your character. Meron kang integrity. Sabi dito ni Apostol Pablo, huwag kayong manatiling may utang kahit kanino man. So, tayo mga Kristiyano dapat andun yung integrity natin. Na kahit saan po, kahit sa credit card, dapat kaya natin bayaran yun. Kung ano yung ginamit natin, nababayaran lahat. Kung may credit card ka, nababayaran mo na meron something interesting dito sa sinabi ni Apostol Pablo, maliban sa utang ng pagmamahalan. So, ibig sabihin, dapat hindi ka baon sa utang. Dapat nababayaran mo. Dapat wala kang utang kahit ano, maliban na meron kang utang. Ito yung magandang klaseng utang na pagmamahal sa kapwa na kailangan natin bayaran. So, ano yung sinasabi dito ni Apostol Pablo? Na ang Panginoon si Jesus Christ, nagkatawang tao siya, namatay sa krus. Pinakita niya kung ano yung pag-ibig sa atin. May utang tayo sa Panginoon. Paano natin babayaran yun? Kasi
Sinacrifice niya yung buhay niya para sa atin, di ba? Yung Diyos, hindi nakikita. Pero yung tao, nakikita. Kung gusto mong bayaran yung utang na pagmamahal, bayaran mo na lang sa kapwa mo. Pay it forward. Mahalin mo yung kapwa mo. So, sabi ni Apostol Pablo, dapat baon ka. Kung gaano ka kabaon sa utang ng Diyos na hindi mo babayaran kasi invisible siya, gawin mo na lang sa kapwa mo na visible, diba? Na, kasi ang kapwa natin, nakikita natin. Paano mo mamahalin yung God na hindi mo nakikita, yung kapwa mo na nasa harapan mo, hindi mo kayang mahalin, diba? So, dapat yung sa Diyos tayo baon na utang sinasabi lang sa atin ng Panginoon na express natin yung pag-ibig natin sa Kanya, sa kapwa natin. So, sa kanila tayo magbayad ng pagmamahal. Kasi, yun yung gustong iparana sa atin ni God. Huwag tayong magkaroon ng utang na pera na kailangan natin bayaran. At kahit yung utang na pagmamahal, dapat bayaran natin. Kahit magkano man. Pero pagdating sa pag-ibig, ituro mo daw yung sarili mo sa baon sa utang na kailangan mong mahalin yung kapwa mo kasi minahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. So, ito po yung teaching is God's love overflows through us. Dapat nag-uumapaw sa atin yung pag-ibig ng Diyos kasi minahal niya tayo. Dapat we pay it forward. Nag-uumapaw yung pag-ibig ng Diyos sa atin. I-share din natin yung blessings sa ibang tao. Kasi pinanong ka ng Diyos At may utang tayo sa iba na punuin sila ng pagmamahal. Kahit kaaway mo pa, kahit kinainis mo pa yung tao. Number 2, we owe love to people. At ito dapat yung attitude natin. Na kapag tinignan natin yung tao, hindi natin dapat iniisip kung kamahal-mahal yan, kaaway mo yan, kung gusto mong gantihan yan. Kahit anong klaseng tao yan. Isipin mo, baon ka sa utang sa Panginoon, utang ng pagmamahal, kasi minahal tayo ng Diyos. And now, we are love to people. Dapat natin silang mahalin, kahit kaaway pa. Kahit yung tao na yun, ginagawan ka ng masama. And we all love people. Love is the fulfillment of the Lord. Kaya nga si Jesus Christ, nung tinanong siya kung ano yung pinaka-importante nakautos sa Bible, and that is love God and love your neighbors. Yun yung pinaka-importante kautusan sa Bible na gusto ipamala sa atin ng Panginoong Diyos. Sinasabi sa banal na kasulatan, ito yung pinakabuod ng lahat ng kautusan sa Biblia. And I hope in this verse, you learn a lot na ma-apply natin. Kung meron kang utang, bayaran mo. Huwag mo hayaan na hindi mo siya bayaran. At dapat meron ka lang utang is utang na pagmamahal. Na yung utang natin sa Panginoon Diyos kasi hindi natin mababayaran yun. So, iparanas natin dun sa kapwa natin na naandyan sa harapan natin. Thank you everyone and God bless.